Magandang gabi sa lahat ng nakikinig, lalo na sa iyo, Madam Angel. May ibabahagi lang akong nakakakilabot na kwento. Ako nga pala si Ador, isang jeepney driver. Nangyari ito taong 2021, panahon na hindi na masyadong mahigpit dahil sa COVID. Sobrang tumal ng biyahe, madalang na ang pasahero. Kaya kahit gusto kong umuwi ng maaga, ay inaabot pa ako ng hating gabi para lang madagdagan ang perang maiiuwi ko para sa pamilya ko. Halos hindi na napupuno ng mga pasahero ang jeep ko. Dahil na rin siguro sa ang mga empleyado ay nag-stay in na lang sa kanilang mga trabaho o kaya ay nag-work from home na. Pero kahit ganoon, ay nakakaraos pa din naman. Isang gabi, parang mag-aalas 12 na yon at nagdesisyon na akong gumarahe. Dahil na din sa hindi masyadong maganda ang pakiramdam ko, para akong nahihilo noon at nilalamig. Nasa way na ako kung saan ang bahay namin. May natira pa noon na pasahero, siguro ay mga 6. Isa sa kalapit ko at 5 sa loob. Nung medyo malapit na sa bahay, syempre ay isa-isa na silang nagbabaan at may naiwan na lang na isang pasahero. Nasa dulo ito, naka-face mask, parang estudyante. Nakaputi kasi ito na parang pang-nurse. Paulit-ulit akong tumitingin sa salamin. Nagtaka ako dahil parang maputla ang kulay nito. Madumi din ang kanyang uniforme. Parang may mga putik. Meron din siyang mga galos sa kanyang mga braso. Hindi ko na lang ito pinansin. Halos malapit na ako sa bahay noon. Kaya naman nagsalita ako sa kanya habang patingin-tingin ulit sa salamin. Miss, malapit na ako sa bahay. Gagarahin na ako. Saan ka ba bababa? Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumagot. Nakayuko pa din siya at diretso lang na nakaupo. Hindi ko mawari ang muka dahil madilim kasi ang ilaw ko sa jeep noon. Tapos madilim din sa paligid. Nasa dulo pa siya ng jeep nakaupo noon. Nagsalita ulit ako sa kanya at tumitingin-tingin ulit sa salamin. Naku ate, baka mali ka po ng nasakyan. Baba ka na lang pag nahinto ko na tong jeep ha. Hindi pa rin ako sinagot ng babae at maya-maya nga ay nakarating na ako sa bahay. Itinigil ko na doon sa tapat ang jeep ko. Bago ako bumaba ay sinilip ko pa si ate sa salamin. Kinuha ko na ang bag at ang mga kinita kong pera sa araw na yon. Bumaba ako at pupuntahan si ate sa dulo kung saan siya nakaupo. I-check ko siya, baka nakatulog na pala. Kita ko pa siya habang dumadaan ako sa gilid ng jeep. Ngunit nang makarating na ako sa dulo ay laking gulat ko dahil nawala bigla ang babae. Lalo akong nanlamig noon. Hindi na nga maganda ang pakiramdam ko, ay ganun pa ang masasaksihan ko. Napasigaw ako sa takot, dahilan para maglabasan ng ibang kapitbahay, pati na rin ang asawa ko. Kalalaki kong tao ay natakot ako noon, dahil pakiramdam ko ay multo ang babaeng pasahero ko na yon. Naglaho siyang parang bula, dahil kung bumaba man yon, ay makikita ko siya. Kaso yung oras na ando na ako sa dulo ng jeep, ay saka ito naglaho.
Ang sabi ng asawa ko ay baka dala lang ng pagod at dahil na din masama ang pakiramdam ko ng gabing iyon. Pinagpahinga na lang ako ng asawa ko at kinabukasan ay hindi na muna ako nagbiyahe. Dahil na din sa natuloy na akong lagnatin. Makaraan ng 2 araw kong pahinga ay bumalik na ako sa pamamasada. Habang nasa biyahe ay nadaanan ko ang dati kong kasamahan na driver. Sumakay siya noon sa jeep ko. "Pre, dyan lang ako sa palengke. Ito bayad ko." "Wag na pre, ayos na yan," sabi ko. Nang bigla na siyang magkwento. Meron daw nakitang bangkay doon sa ilalim ng tulay. Isang babaeng nurse. Mahigit 4 na araw na daw itong patay bago pa makita. Nangamoy na daw ng sobra kaya meron nang nakapansin. Kawawa at parang pinagsamantalahan pa daw ito. Bigla kong naisip noon yung babaeng pasahero ko na bigla na lang nawala. Hindi kaya yun ang multo noong babaeng nurse? Kinilabutan na naman ako noon at nanayo ang aking mga balahibo. Nung nalaman ko yun ay hindi na ako nagpapang-abot ng hating gabi sa pagmamaneho. Umuuwi na ako ng maaga dahil baka mamaya ay magpakita ulit sa akin yung kaluluwa niya. Pero sa awa na din ng Diyos, hindi na naulit yon. Kahit maraming beses na umuuwi akong mag-isa at wala ng pasahero. Nawa ay matahimik na ang kaluluwa niya. At sa mga kababaihan, mag-iingat po kayong lahat lalo na sa gabi. Maraming masasamang tao ang nagkalat sa paligid na kayang kumitil ng inosenteng buhay. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Madam Angel. Ako po si Arya, taga Manila. Isa po akong estudyante. Araw-araw akong nagko-commute. 2 jeep ang sasakyan ko bago ako makarating sa eskwelahan. Pag pauwi, ganun din. Dahil sa araw-araw na ganun ang routine at oras ng pagbiyahe, ay lagi akong nasasakto na makasakay sa jeep na kulay pula. Ang driver nito ay hindi naman katandaan. Ang tawag sa kanya sa terminal ay Manong Bert. Sa tuwing sumasakay ako sa jeep niya, ay lagi ko siyang naaaktuhan na tumitingin sa akin. Sa side mirror man o kahit yung mga oras na naghihintay lang ako at nakaupo lang sa may terminal. Hindi naman bastos ang tingin niya. Kaso ay nakakairita din kapag nalaman mong may taong tingin ng tingin sa'yo. Hindi ko naman siya ma-approach dahil natatakot din ako. Maraming beses na gano'n ang nangyayari. At ang sabi ko sa sarili ko, baka dumating na ako sa punto na mapuno na ako kay Manong. One time na kahit may kasama ako ay ganun pa din siyang makatingin sa akin. Kaya naman nilakasan ko na ang loob ko noon at tinanong ko siya kung ano bang problema niya. "Manong, sa lahat po ba ng pasahero ganyan ka? O parang sa akin lang? Sana po itigil niyo na yung pagtingin-tingin niyo. Hindi na ho ako natutuwa." Nagtitinginan lang ang ilang pasahero noon, pero si Manong ay parang hindi naiintindihan ang inis ko. Patuloy pa rin siya sa pagtingin-tingin sa akin.
hanggang sa nadagdagan na rin yun. Paulit-ulit siyang nagsasign of the cross sa tuwing nakikita niya ako. Mas lalong nadagdagan ang inis ko sa matanda dahil sa inaasal niya. At pinapanalangin ko na lang sa araw-araw na sana ay hindi siya ang masaktuhan ko na jeep na masakyan pagpasok sa school at pauwi ng bahay. Isang araw na nagising akong sobrang sama ng pakiramdam. Ayaw kong bumangon at pumasok sa eskwelahan. Kaso sumaktong exam ko noon. Kaya wala akong choice kundi pumasok. At ang malas pa dahil sa dinami-dami ng jeep, sumakto pang si Mang Bert ang dumaan. Kahit ganun pa din ang ginawa niya ay hindi ko nalang pinansin. Dahil nga sa sobrang sama ng pakiramdam ko, ay wala akong time patulan siya. Natapos ko ang exam sa wakas, pero bigla akong nahimatay sa school nung araw na yon. Kaya naman dinala ako sa klinik. Hindi naman ako nilalagnat, basta ang pakiramdam ko lang noon ay sobrang bigat. Basta, kakaiba. Nagpahinga ako sa klinik at di ko na malayang inabot na ako ng gabi. Nagdesisyon na akong umuwi noon. Ganun pa rin ang pakiramdam ko pero kaya ko naman. Yun ang unang beses na late akong uuwi. Naisip ko noon na buti na lang. Siguro wala na doon si Mang Bert sa terminal. Pero nagkamali ako. Laking gulat ko na andun pa ang pulang jeep. Para akong nanlumo noon. Nainis at napikon. Bigla ko tuloy naisip na baka siya ang dahilan bakit ganito ang nararamdaman ko. Iniisip ko noon na baka nababalis ako ng matandang yun or nabati. Saktong isa na lang ang pasahero ang kailangan para umalis na ang jeep ni Mang Bert. "O, isa na lang, aalis na. Neng, sakay ka. Kulang na lang ng isa to. Dito sa unahan." Parang mas lalong sumama ang pakiramdam ko. Pero no choice na dahil need ko na talagang umuwi. Gusto ko nang humiga sa kama ko para makapagpahinga na. Nakauwi naman ako ng maayos noon. Sa sobrang sama ng pakiramdam ko ay hindi ko na noon napansin si Manong kahit paulit-ulit pa din siyang tumititig sa akin. Kinabukasan ay hindi ako nakapasok sa school dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ko. Parang ang bigat ng ulo ko. Masakit, parang tinutusok din. Tapos sumuka na din ako. Kaya naman nagdesisyon na si nanay na dalhin ako sa ospital. Maraming ginawang test sa akin at 2 days din akong na-admit sa ospital. Ang sabi ng nanay ko ay meron pa daw isang test na wala pang resulta at siya na lang daw ang kukuha. Pumasok na din ako noon at syempre, ganoon na naman ang nangyayari pag sumasakay ako ng jeep. Medyo hindi pa ayos ang pakiramdam ko noon. Pero okay lang, ayoko na kasing umabsent. Nung uwian na ay nasakto na naman ako sa jeep ni Mang Bert at sa unahan na naman. Habang nasa biyahe, paunti-unti na ang pasahero. Bumaba na din yung isang pasahero na katabi ko noon sa unahan, kaya ang ending, kami na lang ni Manong Bert ang naiwan. Nang maya-maya ay may inabot sa akin ang matanda. Ayaw ko pang kunin, para siyang yung inilalagay sa mga baby, yung may perdible, tapos kulay red. Yung kulay nga lang nung binigay sa akin ni Manong Bert ay kulay itim. Tapos may laman sa loob na hindi ko alam kung ano. Dalhin mo yan kahit saan. Pangontra yan at proteksyon mo. Wika ni Manong. Proteksyon ho saan? Anong ibig niyong sabihin? Lagi kang may kasama. Kulay itim, pero hindi mo yun anino. Basta mahirap ipaliwanag.
Yun ho ba yung dahilan kung bakit lagi kayong nakatitig sa akin? Dahil sa merong laging sumusunod sa akin? Oo, parang anino. Kulay itim lang. Basta lagi lang siyang nakasunod. Kaya mas mabuting dalhin mo yan. Hindi natin alam kung ano yung sumusunod sa'yo. Nakikita ko lang naman pero hindi ko talaga alam kung ano yan. Meron kasi akong kakayahan makakita ng mga hindi nakikita ng mga ordinaryong tao na katulad mo. Hindi ako naniniwala sa kanya. Iniisip ko nun, nag-iimbento siya para hindi na ako magalit sa pagtingin-tingin niya sa akin. Pero naisip ko rin naman na wala din namang mawawala kung dadalhin ko to. Inusisa ko lang noon si Manong Bert kung ano ba talaga yung nakikita niyang nilalang na sumusunod sa akin. Hanggang sa kinilabutan na ako nang sabihin niyang, "Si kamatayan." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Magkahalong takot at galit dahil sa sinabi ni Manong Bert. Hindi ko na alam kung maniniwala pa ako sa kanya. Kinaumagahan ay nakaschedule ako sa ospital noon. Follow-up check-up para na din doon sa una kong test na wala pang resulta. Nanlumo ako pati si nanay dahil merong nakitang kakaiba sa may ulo ko. Nagsimula na kaming mag-iyakan ni nanay dahil sa nakakatakot na balita ng doktor. Nasa amin daw kung gusto naming ipa-double check yon sa ibang doktor at magpa-test ulit. Pumayag naman kami noon na magpa-test para na rin makatiyak kung totoo yung nakitang bukol sa ulo ko. Ilang araw ang nakalipas bago ko makuha yung resulta ay naging positive lang ako at hindi ko masyadong iniisip. Hawak ko noon yung proteksyon na ibinigay sa akin ni Manong Bert. Naisip ko noon paano kung si kamatayan nga talaga ang sumusunod sa akin. Natakot ako noon. Bago ako bumalik ng ospital ulit, ay nilagay ko sa bag ko ang proteksyon ko at sinamahan ko din ng dasal na sana ay maging normal ang resulta. Sa awa ng Diyos, normal pa din ang resulta at wala naman silang nakita na bukol. Sobrang milagro po ang nangyari na yun. Sobrang pasasalamat ko noon sa Diyos at pati na din sa proteksyon na binigay sa akin ni Manong Bert. Ilang araw ang nakalipas ay pumasok na ulit ako sa school. Nakita ko sa terminal si Manong Bert. Nilapitan ko siya. Nagtaka pa ako noon, bakit hindi niya ako tinititigan katulad noong ginagawa niya dati? Mabuti at wala na siya. Wala nang sumusunod sa'yo. Wika ni Manong Bert. Totoo po, wala na. Maraming salamat po, Manong. Iingatan ko po yung proteksyon na binigay niyo po sa akin. Umayos na ang pakiramdam ko simula noon. Nakakakilabot na muntik na pala ako noon masundo. Buti na lang at nagmagandang loob si Manong Bert. Nahadlangan niya ang tangkang pagkuha sa akin ni kamatayan.